Bakit inilarawan si Satanas bilang inyong kaaway ang dyablo? 1 Pedro 5:8. Sinasabi ng 1 Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aalig-aligid na naghahanap ng malalapa. Ang talatang ito ay makikita sa huling kabanata ng aklat at sinundan ng panawagan ni Pedro sa kanyang mga mambabasa na labanan ang dyablo at manindigan ng matatag. Habang nakatuon tayo sa pagsunod sa Diyos, dapat din nating maunawaan kung bakit ang dyablo ang ating kalaban at kung paano haharapin ang kanyang mga pag-atake. Ang isang dahilan kung bakit si Satanas, na ang mismong pangalan ay nangangahulugang kalaban o isa na sumasalungat, ay inilarawan bilang ating kalaban ay dahil siya ay kaaway ng Diyos. Bagamat hindi nagbibigay ang Biblia ng komprehensibong salaysay ng mga pangyayari na ganap sa pagitan ng Diyos at ng dyablo sa nakalipas na kawalang hanggan. Ang Isaiah 14:12-14 at Ezekiel 28:12-18 ay nagbibigay ng ilang mga pahiwatig. Ang mga talatang ito ay nagmumungkahi na ang anghel na tinatawag natin ngayon na dyablo ay naghimagsik laban sa Diyos, at ang ibang mga anghel ay sumama sa paghihimagsik na humantong sa kanilang pagkatapon mula sa presensya ng Diyos. Dahil walang kapangyarihan laban sa makapangyarihan sa lahat, binaling ng dyablo ang kanyang atensyon sa sangkatauhan, ang minamahal na nilikha ng Diyos. Nagdudulot ito ng hindi komportable na mga tanong. Maaari magtaka tayo kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang paghihimagsik o kung bakit niya nilikha si Satanas noong una. Dahil walang tahasang biblikal na mga sagot sa mga tanong na ito, nakikita natin ang ating sarili na para mga batang paslit na sinusubukang unawain ang quantum physics. Ang alam natin ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na may layunin, kabilang ang mga anghel na naging dyablo. Pahayag 4:11. Mahalagang tandaan na orihinal na ginawa ng Diyos si Satanas bilang isang banal na anghel bago ang huli ay naghimagsik. Higit pa rito, dahil lamang sa taglay ng Diyos ang paunang kaalaman sa isang pangyayari ay hindi nangangahulugan na siya ang dahilan upang mangyari ang pangyayaring iyon. Sa karamihan, maaari lamang nating itanong kung bakit niya nilikha ang anumang bagay, katulad ng pagbabasa ng isang suspense novel. Ang pag-unawa sa mga paraan ng Diyos ay maaaring dumating lamang sa wakas kapag pinanumbalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Pahayag 21:1-6. Hanggang sa ingranding katapusan, nabubuhay tayo ng may mga tanong na hindi nasasagot sa gitna ng pinakahuling istorya na may panalabik. Marami pang masasabi tungkol sa ating kalaban. Ang terminong dyablo ay nagmula sa salitang Griego na diabolos, na ang ibig sabihin ay papanirang puri o tagapag-akusa. Ang ideyang ito ay ipinarating sa pahayag 12:10 na naglalarawan sa dyablo na naghahangad na akusahan tayo bilang nagkasala sa harap ng pinakamataas na hukom, tulad ng ginawa niya kay Job, Job 1:6-12, 2:1-6, at Josue na mataas na saserdote, Zacarias 3:1. Ang dyablo ay kilala rin bilang ama ng kasinungalingan, Juan 8:44, at may pananagutan sa pagliligaw sa mundo, pahayag 12:9. Nilinlang niya si Eva na naghimagsik laban sa Diyos, Genesis 3:1-7, at patuloy niyang pinapakain ang mga kasinungalingan sa mundo. Tinangkapan ng dyablo na linlangin si Jesus, Mateo 4:1-11. Ang laganap na pag-uusig sa mga Kristiyano sa nakaraan at kasalukuyan ay maaaring ding may ugnay sa ating kalaban, ang dyablo. Binanggit sa 1 Pedro 5:9, ang pagdurusa at ang buong liham ay isinulat upang pasiglahin ang mga pinag-uusig na mananampalataya. Ginagamit ng dyablo ang pag-uusig bilang isang paraan upang pahinain ang loob ng mga Kristiyano. Ang pagsalakay ay binibigyan diin sa pahayag 2:10, kung saan ang simbahan ng Smyrna ay binalaan na ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Gayun din, hinuhulaan ng pahayag 12:17 na ang dragon ay makikipagdigma laban sa mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. Ang dyablo ang ating kalaban dahil sinasalungat niya ang lahat ng kung ano ang ginagawa ng Diyos.
Ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Genesis 1:27. Ang mga tao ay kumakatawan sa tugatog ng nilikha ng Diyos, at ang mga tao ay ang layunin ng pag-ibig ng Diyos. Juan 3:16. Isa pa, mas mahigpit na sinasalungat ni Satanas ang lahat ng nakatali kay Kristo. Ang ating labanan ay hindi laban sa mga politiko, bagong ateista, o sino man lumalaban sa Kristyanismo. Ito ay isang espiritual na labanan. Efeso 6:11-12. Gaya ng mapagbantay ng mga sundalo, dapat tayong manatiling alerto at armado ng espiritual na mga sandata. Ang ating sandata laban sa ating kalaban na dyablo ay binubuo ng katotohanan ng Diyos, ang kanyang kaloob na katwiran, kaligtasan, kapayapaan ng Ebanghelyo, ang hindi matitinag na salita ng Diyos, at ang ating pananampalataya kay Kristo. Efeso 6:14-17. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.